ito pong cabinet revamp that has extended to the GOCCs already, di ba? Yung mga secretary lang sa mga kabinete. So ito po, merong mga spekulasyon, ano kasi yan eh, tinawag kasi na lame duck president si PBBM. Ngayon gusto niya mag-flex na, hindi, may werpa pa ako, di ba? O yung sinasabi na tinawag ngayon sa Daily Tribune, ito, carrot and stick ito. Yung ginagawa po ng ating administrasyong Marcos. Tanungin po namin, kayo, Ginoong Llamas, what do you make of this reshuffle ng President's Men, hindi lamang kabinete, pati na po GOCCs? Well, without a clear vision and a clear strategy, ay huhulaan lang natin yung mga kadahilanan dito sa revamp na ito. Now, usually ang revamp ay ginagawa kung may crisis yung gobyerno. Halimbawa, nung nawasak yung unit team, ay kailangan ng isang cabinet revamp para ma-diffuse yung blame away from the president. Ipapasa mo sa iyong mga general, sa iyong mga cabinet. I-absorb nila yung blame. Ikalawa, nung nangyari yung controversy sa GAA, sa national budget, at bumaba o gumuho yung approval rating ng presidente, ay usually ginagawa dyan, magkakaroon ng revamp. At ikatlo, na itong fiasco dito sa midterm election, usually yung incumbent ang nagsisweep ng eleksyon, ay nangangailangan din siya ng revamp para yung matanggal yung onus of blame sa presidente, sa principal. Ipapasa mo sa iyong mga general, sa iyong mga cabinet secretary. At sasabihin mo na kailangan ko ng reset. Tinatanggap ko na meron akong pagkakamali, pero may babaguhin ako. Tanggap ko na may problema, so ito yung bahagi ng solusyon, ang cabinet revamp. Ang problema sa cabinet revamp na ito ay parang walang isang buhos. Parang by increments, dahan-dahan. Kaya nawawala o nababawasan yung impact ng objective ng isang cabinet revamp, which is a reset. Halimbawa, yung unang batch ay 5, kahapon 2, at mukhang meron pang 3rd or 4th batch na i-revamp. Yun yung isang problema. Ikalawang problema, parang rigodon. Yung ibang mo tinanggal, nilipat mo sa ibang posisyon. Correct. Katulad ni DOE Secretary Lotila, nilipat mo sa Department of Environment and Natural Resources. Si Housing Czar, Secretary Acosar, nilipat mo sa Pasig Rehabilitation. Si Secretary Manalo ng DFA, nilipat mo sa United Nations. So, usually ang revamp, wala nang lipatan, wala nang rigodon. Lalo na, sabi ni Executive Secretary Bersamin, binabago yung ginagawa yung revamp sa mga tao na either inefficient or corrupt or both. So bakit mo ililipat kung inefficient or corrupt? No? So yan yung kakulangan. Pero yung major na kakulangan, ano ba yung strategy? Ano ba yung vision? Kung saan nagtatanggal ka at nagpapalit ka. Dapat merong ganun para medyo malinaw. So Sir Ronald, do you think na itong revamp na sinasabi, kumbaga nauna yung tulak ng bibig, hindi talaga napag-isipan? It was a knee-jerk reaction. Would you say that? Or now that nasabi na niya, no? So nagkakandarapan na sila para gawan nga ng cabinet revamp. So in your opinion, do you think this was a knee-jerk reaction? He wasn't expecting, no, na magiging 5-5-2 yung kinalabasan. So hindi ito parang plinano niya, o sige, yung mga senaryo, option 1, option 2, option 3. Do you think that was not even in the... Mukhang hindi naman knee-jerk. Dahil long overdue na yung kanyang revamp. Okay. Dahil halimbawa, hindi bumababa yung presyo ng kuryente, dapat palitan mo yung Secretary of Energy. Diba? Yung DNR Secretary mo, hindi masyado nakikita rito, puro biyahe daw abroad, so kailangan mo palitan. Diba? Yung iyong Solicitor General, ayaw i-represent yung gobyerno, yun ang trabaho niya, i-represent yung gobyerno, so kailangan mo palitan, etc. etc. So long overdue na siya. Ang problema, baka kulang sa framework. Dahil nagtatanggal ka because of a purpose. Namimili ka na ipapalit because of a purpose. Ang medyo hindi ganun kalinaw sa atin, ano ba yung purpose? Ano ba yung vision mo? Ano ba yung strategy mo? Saan mo ba dadalhin itong next 3 years? Dahil nagkaroon ka ng disaster dito sa kalagitnaan, sa midterm. Ang midterm election kasi is a plebiscite on the president. A referendum on your government. Medyo kinapos sila diyan. Kaya nagre-reset ka. Kaya nagre-revamp ka. Ngayon, magre-revamp ka, ano yung
ano yung dahilan? Saan mo dadalhin? Yun yung hindi pa malinaw. Baka masyadong malalim, hindi natin maarok dahil mga karaniwang tao lang naman tayo. So, hindi natin masyadong maarok yung dahilan. No? Baka mas alam nila. Okay. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.